EDSA Busway Project. 909 million pesos ang binadget dyan. Ang nakita ko lang na development ay yung mga plastic barrier. Almost a billion. Napakalaki naman ata. Noong 2023, 211 million lang. Noong 2024, 909 million. So kung pagsamahin natin, 1 billion na ang naibudget sa busway na yan. Ladies and gentlemen, sa palagay ninyo, meron bang 1 billion piso ang nailagay dyan? I'm not questioning yung paglagay ng busway dyan para makabawas sa traffic. I mean, yung set up at yung mga gamit na nailagay dyan. Is it really worth 1 billion? Ito po yun, janitorial service. Teka muna, janitorial. Wala po ako nakikitang nagwawalis po sa busways. Bakit po magwawalis sa busway itong mga janitors? Daanan po ng mga bus yan. So masasagasaan sila. Your Honor, tama po kayo. Magkano po sa janitors? 24 million po to na 1-year janitorial service. Ilan po yung janitor? Hindi po naka-specific. Saan po naka-assign? Sa lahat po ng stations ng busway po, meron po tayong mga 18 stations po. Back and forth po yun, northbound and southbound po. Magkano pong bayad sa mga janitors? Minimum wage po sila doon, Your Honor. Okay, give me a list of that. I will, Your Honor po. Magkakaroon po kami ng supposedly for 2025, pero syempre po dahil sa na-raise niyo po yung issue, we would like on our part sa DOTR to double check exacto what was implemented. Sa security services po, this is 62,806,000 naman po. And then yung project management office, 30 million naman po to. Ito po yung mga taong tumutulong within DOTR po. Ito yung mga contractual po, mga empleyado po to. At yung kanilang trabaho ay para siguraduhin maayos ang operation ng busway. Sila po yung gumagawa ng plano, itong mga Ano po plano. klaseng plano at bakit kailangan pa ng mga contractual people to manage? Basically po, ito po yung mga tao natin sa opisina that will be making the study po ditong sa mga projects like yung roof structure. May mga engineer din po tayo dito sa ating DOTR. Sorry sir, binubusisig ko lang. Okay lang po, Your Honor. Dala centavo. Retrofitting of roof structure kasi po yung structure to medyo bitin po. Magkano Pag po? umuulan, Magkano? it is 123 million po and 477,000. 123 million. Anong klaseng bubong po yan? Silver, gold. At gaano ba kalaki itong bubong? Wala po akong problema sa convenience ng mga pasahero natin. Of course, I'm with you on that. Ang sa akin lang, sana ilagay sa tama yung perang gagastusin para sa konbinyente ng mga pasahero. And then expansion and improvement of loading base. Ito po ay 150 million naman po, Your Honor. Ano Yung pong structure yung dadagdag? example po yung within the bus station, baka tamaan po sila ng bus dahil dumadaan po doon, and then yung mga tao, talaga mga simpleng baka lang po nakalagay doon. We hope to put more security para po magkaroon ng safety yung ating mga pasahero. Para sa 21 stations, Opo. napakagalante nyo talaga sa DOTR. Ano po? And then next po, ito po yung pinakamalaki, Your Honor. It's the rehabilitation and improvement of EDSA bus lane pavement po. Kasi po yung whole stretch ng EDSA, yung sa may bus lane po, kailangan na pong i-improve yung daanan by asphalting po. Ito po ay worth 543 million pesos po. Wow. Buong stretch ng Ilang kilometers po bus yan? lane. It is more than 20 kilometers. I need to see the name of the contractors and how the money is being spent up to the last centavo. Yeah. If Kasi I- questionable po para sa akin. I don't know, siguro dahil I'm just an ordinary person, hindi po ako engineer, hindi po ako architect, hindi po ako contractor, pero hearing this huge amount, so every year kailangan nyo na maintenance by the billions, so nakakapagtaka. Yung sinabi ko pong almost 543 million na rehabilitation ng bus lane, hindi pa po namin officially na-report kay Secretary, hindi po namin gagamitin na dahil na-budget na po pala yan ng DPWH. Kaya nga po Dito kasi di ba national highway yan, dapat DPWH ang gagastos dyan. Sana bago kayo nag-request para sa rehabilitation ng kalsada sa busway, nagkonsulta muna kayo sa DPWH kasi kung hindi, magkakadoble-doble. Definitely po. So yung 543 million noong 2024 na ibigay na po. Your Honor, wala pa po tayong naibibigay na project dito. Lahat po to inasa procurement stage pa po. Wala po pa tayong na-implement. Rest assured, Your Honor.